Ano ang pangako ng Diyos kapag ibinalik mo ang ikapo? May nakakaalam ba? Mahigit 3 taon na namin itong itinuro. Susunod na talata, ito ay talagang nasa Malakiyas din. Ang sabi, dalhin ang lahat ng ikapo. Ano ang lahat ng ikapo, Pastor Reed? Ang buong tent ng ano? Ang iyong kita sa kamalig. Dito ka pinapakain ng salita ng Diyos. Muli, ito ay isang utos mula sa Panginoon na magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin mo ako ngayon sa pamamagitan nito. Sabi ng ilang talata, subukin mo ako. Ito lang ang verse na sinasabi ng Panginoon, subukin mo ako. Kaya kung naniniwala ka sa kanyang salita, marahil ay subukan ang kanyang salita. Sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit para sa iyo at ibubuhos ko sa iyo ang isang pagpapala. Tingnan mo, pagpapala. Walang sapat na puwang para tanggapin ito. Iyan ang isa sa mga pangako kapag dinadala mo ang ikapo. Pagpapala. Hindi lamang iyan, ang pinakakasunod na talata, sabi nito, at aking sasawayin ang mananakmal. Magsabi ng pasaway. Ang mananakmal, alang-alang sa inyo upang hindi niya sirain ang bunga ng inyong lupa, upang hindi niya sirain ang mga gawa ng inyong mga kamay, ang inyong negosyo, ang inyong hanap buhay, at ang puno ng ubas ay hindi magkukulang na magbunga na anupat anumang bagay na ilalagay mo sa iyong mga kamay ay hindi. Ito ay uunlad. Ano ang English para sa prosper? Umunlad. Nakabaliktad dito. Anyway, oo, para umunlad ulit. Kapag nagtititi ka ayon sa Diyos, ang kanyang mga pangako, kung naniniwala ka sa kanyang salita, ay 1, pagpapala, at 2, proteksyon. Sabihin ang pagpapala at proteksyon. Naniniwala ka ba dito, simbahan? Naniniwala. May lumalamon. Ito nasa Juan 10. Ang magnanakaw, dumarating magnakaw, pumatay at manira. Pero poprotektahan ka ng Panginoon, pagpalain ka ng Panginoon. Ngayon, pinangunahan ako na pag-usapan tungkol sa pag-aalay, sabihin alay. Alam mo, may nakasulat na akong mensahe. Buong linggo ko itong iniisip. Gayunpaman, kahapon ng hapon, maagang gabi, pinapunta ako ng Panginoon sa ibang mensahe. Inakay akong magturo sa Genesis noong panahon ng tagutom. Sabihin ang tagutom. Ang tagutom ay parang recession. Recession or even worse, a depression. Okay, lalo na sa finances, ito ay tungkol kay Isaac. Next verse, punta tayo sa Genesis 26 verse 1. Sabi niya, at nagkaroon ng tagutom sa lupain. Sabihin ang tagutom, maliban sa dating tagutom, maliban sa dating pamilya. Kaya ibig sabihin, hindi ito ang unang pagkakataon. Na ito ay hindi ang unang pagkakataon. Ang kulans ng panahon, hindi ito ang unang pagkakataon. Na kulans ng mga mapagkukunan, hindi ito ang unang pagkakataon. Hindi ka dapat magtaka kapag ang tagutom ay paulit-ulit. Maliban sa tagutom noong panahon ni Abraham. At si Isaac, sabi ni Isaac, ito ang kwento ni Isaac. Si Isaac ay ang anak ni Abraham. Pumunta si Isaac sa Gerar kay Abimelech na hari ng mga Filisteo. Ayaw sumali ni Isaac sa tagutom na ito. So anong ginawa niya? Siya ay lumuhod at nagsabi, Panginoon, tulungan mo ko. Sabihin mo sa akin, anong gagawin ko? Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Ano ang iyong tagubilin? Kapag ikaw ay nasa panahon ng tagutom, kapag ikaw ay nasa panahon ng recession, kapag ang mga bagay ay kulang, ang unang bagay na dapat mong gawin ay lumuhod at humingi ng tagubilin sa Panginoon. Sabihin ang pagtuturo. Ngayon, ayon sa Biblia, dahil tayo ay kanyang mga tupa, dapat tayong makarinig ng direkta mula sa Panginoon, di ba? So you can't tell me wala akong naririnig. Wala akong marinig mula kay Lord. Hindi yan biblical. Baka masyado kang nadidistract. At narito ang pagtuturo. Sabihin ang pagtuturo. Ito marahil ang isa sa mga mensahe para sa ilan sa inyo ngayon. Ang pagtuturo. Verse 2, ito ay nagsasabi, ang Panginoon ay nagpakita kay Isaac at sinabi, huwag kang bumaba sa Ehipto. Mamuhay ka sa lupain na sasabihin ko sa iyo. Ang lahat sa resisyong ito ay pupunta sa Egypt. Noon bumaba si Abraham sa Ehipto dahil lang sa gumana noon. Hindi ito nangangahulugan na ito ay gagana muli. Huwag kopyahin ang ginagawa ng ibang tao. Makinig para sa isang tiyak na pagtuturo. Sabihin makinig. Kailangan mong makuha ang tiyak na pagtuturo. Ano man ang gawin mo, huwag mong gawin ang ginagawa ng mundo. Kailangan mong kumuha ng tagubilin. Ang mundo ay hindi naghahanap ng pagtuturo. Hindi sila nakikinig sa Diyos. At tingnan kung ano ang gagawin ng Diyos kapag sinunod mo ang kanyang tagubilin. Susunod na taludtod.
Ang sabi sa bersikulo 3, tumira pansamantala, yan ang tagubilin sa lupaing ito, at narito ang kanyang pangako. Kapag ikaw ay susunod, sasamahan kita at bibigyan kita ng mga pagpapala. Sabihin ang mga pagpapala. Alam mong napakaraming pagpapala ng Biblia mula sa Panginoon. Kung kulang ka sa pinansyal, kung kulang ka sa iyong kalusugan, malamang na hindi ka nakahanay. Ang iyong kaluluwa ay hindi nakahanay. Wala sa kaibuturan ng iyong puso ang katotohanan tungkol sa kung ano ang pangako ng Diyos para sa iyo. Sapagkat sa iyo at sa iyong mga inapo, ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito at aking tutuparin ang sumpa na aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. Ako ay sumumpa kay Abraham ang iyong ama. Iyan ang Abrahamic na tipan na itinuro ko mga 1 buwan na ang nakalipas. Okay, next verse. Ano pa ang gagawin ng Diyos? Sabi niya, at aking pararamihin ang iyong binhi. Sabihin, multiply. Gaya ng mga bituin sa langit, ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng mga lupaing ito. At sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa lupa. Kaya kailan gagawin ito ng Diyos ang mga pangakong ito? Kilan? 10 taon mula ngayon? 20 taon mula ngayon? Hindi. Ayon sa kwentong ito, ito ay nasa kalagitnaan ng tagutom. Ngunit nagbigay ang Diyos ng 2 tagubilin. Sabi ng 2. Ang una, sabi niya, ay nakatira sa lupain, sinasabi ko sa iyo. Ito ay isang tiyak na tagubilin. Ito ay isang salitang rema. Rema. Sabihin ang rema. Ito ay kapag direkta kang nakarinig mula sa Panginoon, sinabi niya, huwag pumunta sa Ehipto. At bilang 2, aniya, sa pamamagitan ng kanyang binhi, ay darating ang pagpapala. Susunod na taludtod. Ano ang sumunod na nangyari? Sapagkat si Abraham, na kanyang ama, ay nakinig at sumunod sa aking tinig at iningatan ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga rebulto, at ang aking mga batas. Sinabi ng bersikulo 6, at si Isaac ay sumunod sa Panginoon. Nanatili siya. Nagstay daw siya, okay? Kaya kung gutom ka ngayon, hindi ibig sabihin na manatili sa iyong trabaho, manatili sa iyong negosyo, okay? Hindi ito ay dapat na isang tiyak na pagtuturo. Maaaring hilingin niya sa iyo na umalis upang isara ito, ngunit sa kasong ito, sinabi niya kay Isaac na manatili. Sabihin manatili. Manatili. Okay. Nakikita natin na ang pagsunod ay mahalaga sa pagpapala. Pinagpala si Abraham sa tagutom dahil sinunod niya ang tagubilin ng Diyos. Sinasabi ng Diyos kay Isaac ang parehong mga tuntunin na naangkop sa kanya. Ang parehong mga patakaran ay nalalapat sa amin. Sabi ng lahat, kapag sumunod ako, inilalabas ng Diyos ang kanyang pagpapala. Isa sa 8 pundasyong itinuturo natin ay ang ika-10 ay ang pagpapalitan ng pagpapala. Kapag sinunod mo ang Diyos sa pamamagitan ng ika-10, ang pagpapala ay ilalabas din. I-type iyon pababa kung ano ang down online. Kapag sumunod ako, inilalabas ng Diyos ang kanyang pagpapala. Hanggat hindi ka nakikinig sa Diyos o sumusunod sa kanyang mga tagubilin, walang mangyayari. Ganyan lang ang paraan ng paggawa ng Diyos. Hanggat hindi ka nakikinig sa Kanya, instructions or you're not seeking for an instruction or not obeying His instruction, walang mangyayari dahil tinutupad lang ng Diyos ang Kanyang salita. Maging salita man ito mula sa Biblia, Logos or Rhema word, okay, direct instruction. May katuturan ba ito? Sino ang sumusunod sa akin hanggang na ngayon? Mabuti? Susunod na talutod. Ang sabi, kapag siya, sino siya? Hindi mo pinapansin. Sino siya? Sabihin mo, Isaac. Nang matagal na siyang naroroon, si Abimelech, na hari ng mga Filisteo, ay dumungaw sa bintana at nakita niyang hinahaplos ni Isaac si Rebecca na kanyang asawa. Sabihin mo, matagal na. Kaya kahit na nandun na si Isaac sa tamang lugar, kaya matagal na siya sa Gerar, wala pa ring pagpapala. Nakita mo ba yon? Gaano katagal ang panahon? Maaring mga taon o maaring mga dekada pa. Hindi namin alam. Wala itong sinasabi sa Biblia. Simbahan, makinig ka. Maari kang nasa tamang lugar ng mahabang panahon. Maari kang nasa tamang trabaho ng mahabang panahon. Maari kang nasa tamang negosyo sa mahabang panahon at masisira pa rin. Matagal na nandun si Isaac at sira pa rin. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, oh, kaya ano ang pagkakaiba dito? Bakit naman
Tandaan sa verse 4, ang sinabi ng Diyos, aking pararamihin ang iyong binhi. Si Isaac ay hindi nagtanim ng anumang binhi. Alam ko naman sa mga version natin, ang binhi talaga ay supling niya, di ba? Ngunit kung titingnan mo rin ito ng iba, tulad ng isa pang paghahayag mula sa Panginoon, ang isang binhi ay itinatanim. Hindi ka makakapag-ani ng mga pagpapala kung hindi nagtatanim ng mga buto. Yun ay magiging paglabag ng isang prinsipyo ng kaharian ng oras ng binhi at pag-aani. Ang batas ng paghahasik at pag-aani. Lumingon ka sa iyong kapitbahay at sabihin, walang paghahasik, walang pag-aani. Alam kong alam mo ito, i-type yung pababa, Wisdom Online. Walang paghahasik, walang pag-aani. Pag nagtanim ka pala, hindi yun ang gusto mong itanim. Kailangan itong maging tamang binhi na pinamumunuan ng banal na espiritu. Kaya kung wala kang pamumuno ng banal na espiritu, huwag mong itanim ang binhi dahil ginagamit mo ang iyong talino. Kailangan nating maniwala sa salita, sumunod sa tagubilin ng banal na espiritu at maghasik ng tamang binhi. Ano ang sumunod na nangyari? Kaya ano ang sumunod na ginawa ni Isaac? Susunod na taludtod. Mag-asawang taludtod sa. Sabihin pagkatapos ay naghasik si Isaac ng binhi. Sabihin ng binhi sa lupaing iyon. Naghasik talaga siya ng binhi. At ano ang nangyari nang maghasik siya ng binhi? Sa lupaing iyon, tumanggap siya sa parehong taon ng 100 beses kaysa sa kanyang itinanim. Sabihin 100. Dito mo makukuha ang 100 beses na pagbabalik at pinagpala siya ng Panginoon. Sabihin ng mga pagpapala. Sundan ang kwentong ito. Nang magtanim siya ng binhi, ayon sa talatang ito, umani ito ng 100 beses sa parehong taon. Ito ang prinsipyo ng kaharian ng pagpaparami. Ganito gumagana ang kingdom math. Kung sinusubukan mong magtanim ng binhi at umaasa lamang ng 10% na pagbabalik, 120% na pagbabalik, hindi iyon biblikal. Wala ito sa Biblia. Kapag nagtanim ka ng binhi, tulad ng kung paano ka magtanim ng mga buto ng kamatis, ang paliwanag ko noong nakaraan ay normal na makakakuha ka ng 20 prutas, 40 prutas, 50 prutas sa isang panahon. Ito ay isang pagpaparami. Sabihin, multiplication. Ang tanong, kung ang kingdom math ay multiplication, inaasahan mo ba ang multiplication? Ilan sa inyo? Inaasahan mo ba ang pagpaparami? Baka iyon na ang breakthrough na hinahanap mo. Parang 5%, 10%, 20% lang ang pupuntahan mo. Taon-taon na naman, di ba? Halimbawa, marahil ikaw ay nasa isang trabaho at ano ang karaniwang pagtaas ng sweldo kada taon? Paano mo madadagdagan? 5%. Kaya siguro umaasa ka ng 5%, 5%, taon-taon. Hindi mo ginagamit ang mga prinsipyo ng Diyos. Marahil pinangunahan ka niya na manatili sa trabahong iyon ng 3 taon at pagkatapos ay kunin ang mga kasanayang iyon at lumikha ng negosyo mula dito. Ngunit marahil ikaw ay nasa takot na hindi mo alam kung ano ang gagawin. Baka iyon ang mensahe para sa iyo ngayon at doon dumarating ang iyong pagpaparami. May sense? Baka iniisip mo, ay, no wonder. Nandito ko. Tagal na. Matagal na. Naiinis pa rin ako. Baka kasi hindi ka naghahasik. Paghahasik kung ano ang sinasabi ng banal na espiritu na iyong ihasik. Baka mali ang inihasik mo. Siguro hindi ito pinangunahan ng espiritu. Baka karnal lang ang isip mo, di ba? Sino dito naghahasik? Tinitingnan nila ang kanilang bank account at sinabing, okay, ang dami ko lang dito, kukuha lang ako ng 5%. Sino ang gumagawa niyan? O kukuha lang ako ng 10%. Automatikong nag-like. Yan ay hindi pinangungunahan ng espiritu. Ginagamit talaga niya ng isip mo. Okay? Kung hindi ka naghahasik ng mga buto, makinig ka. Kung hindi ka maghahasik ng mga buto, wala nang dapat paramihin ng Diyos. Tandaan, walang binhi ang ibig sabihin ay walang pagpapala. Walang binhi ay nangangahulugang walang ani. Kailangan mong ipasok ito sa iyong puso. Sabihin sa iyong kapwa, walang binhi. Sabihin walang ani. Marami sa inyo, nakikita ko na ang inyong mga panalangin sa ikapu at pag-aalay. Gusto nila ani. Gusto nila breakthrough. Gusto nila ito. Gusto nila yan. Ngunit tama ba ang pagtatanim mo? Naghahasik ka ba ng binhi ayon sa tagubilin ng banal na espiritu? Sinunod ni Isaac ang tagubilin ng Diyos. Naghasik siya ng tamang binhi at pinagpala siya ng Panginoon. Ganyan ito gumagana sa kaharian. Kaya hindi mo masisisi ang Diyos kung hindi ito gumagana para sa iyo. Okay? Susunod na taludtod. Tapusin na natin ito.
Sabi nito, at ang lalaki, sino ang lalaki? Sabi ni Isaac, iisang tao pa rin ang pinag-uusapan namin. Naging dakila at nagkamit ng higit pa hanggang sa siya ay naging napakayaman at nakikilala. Siya ay nagmamay-ari ng mga kawan. Siya ay nagmamay-ari ng mga kawan. Mahusay na supply ng serbisyo at ang mga Filisteo ay nainggit sa kaniya. Dapat mong makita ang mga resulta ng pagiging mabunga, ng kasaganaan sa iyong buhay na ang mga hindi mananampalataya ay dapat inggit sa iyo. Hindi tayo dapat maging kabaligtaran kung saan, alam mo kung ano, ang mga mananampalataya, tinitingnan nila ang mga hindi naniniwala, ang nangyayaman nila at naiinggit sila sa kanila. Dapat itong maging kabaligtaran. Hindi iyan naluluwalhati sa Diyos kapag ikaw ay may sakit, nabalian at mahirap. Alam kong malakas yon. Kailangan mong malaman yon. Dahil kung hindi mo alam yon at hindi mo ipaglalaban ang mga biyayang ipinangako ng Diyos para sa iyo, hulaan mo. Ang kalaban ay patuloy lang sa pagnanakaw at pagnanakaw at pagnanakaw at sasabihin mo lang, ganun talagang buhay. Ganun talagang pamilya natin. Ganun talaga. Ganun talaga. Hanggang kailan ang ganun talaga? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Tingnan natin ang New King James Version. Gusto ko ang isang ito. Sinasabi nito, ang New King James Version, susunod na slide, ay nagsasabing, ang lalaki, sino ang lalaki? Wow, alam mo, Isaac. Si Isaac ay nagsimulang umunlad, sabihin mong prosper. At ano pa? At patuloy na umunlad. Sabihin ang pagunlad. At ano pa? At naging lubhang maunlad. Sabihin maunlad. Ilang beses ba tayong magbabasa? Ito na ang kalooban ng Diyos para sa atin ay umunlad sa bawat lugar ng ating buhay. 1:3, versikulo 2. 3 Juan, versikulo 2. Paumanin 3 Juan, versikulo 2. Ilan sa inyo ito ang ginagawa ninyo? May oras ako? Maaari ka bang pumunta sa susunod na talata? Ilan sa inyo ito? Ikaw ito. Sabihin mong hindi. Hindi, sinabi ko lang ang ilan sa inyo. Ano yon? Langaw? It's why isang langaw. Sabihin ang isang langaw. Binasa ko ang librong ito ngayong linggo. Actually, nire-review ko na ang librong ito. Tinatawag itong U-squared ni Price Pritchett. Ang langaw na ito, nakita mo na ba ito dati, ay sumusubok na lumabas sa window pane na ito ng paulit-ulit. Nakita mo na ba yon? Manood ka lang at sa window pane, patuloy lang ang langaw sa pagtama at pagtama. Nagsusumikap ng mas mahirap. Ang ilan sa inyo ay nagsusumikap lamang ng mas mahirap at mas mahirap at mas mahirap, ginagawa ang parehong bagay ng paulit-ulit at hindi ito gumagana. Sino ang nandoon? Sino nandyan? Sino ang nandoon? Iilan. Marami na akong napuntahan. Tulad ng kung susubukan ko lang ng husto, makukuha ko ang tagumpay na iyon sa pamamagitan ng aking kakayahan, talino at laman ng hindi pinangungunahan ng banal na espiritu. Imposible naman. Para ang langaw ay magsumikap ng husto at magtagumpay sa pagbasag ng salamin na bintana. Tama ba ako? Imposible. Ang langaw ay napapahamak. Mamamatay siya. Mamamatay siya. Sabihin mamatay. Saan? Doon sa windowsill. Who's seen there na ang daming langaw na matay dyan? Nakita ko na yan. Sa kabila ng kwarto, 10 spaces lang ang layo, 10 paces ang layo, may bukas na pinto. 10 hakbang, 10 segundo ng paglipad patungo sa kalayaan. Maabot ng langaw na ito ang kalayaan sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang diskarte. Tama ba? Simbahan, kung ikaw ay kasalukuyang gumagawa ng isang bagay ng paulit-ulit at hindi ito gumagana, hulaan mo. Baguhin ito. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, baguhin ito. Itigil ang paggawa nito sa iyong paraan. Gawin ito sa paraan ng Diyos. Itinuro namin ito. And some of you are either tumatanggap ng itinuturo namin or some of you will say, paulit-ulit ko na naririnig yan pero hindi sila tumitingin. Hindi sila naghahanap. Hindi sila agresibong naghahanap sa Panginoon para sa karagdagang paghahayag. Kung naiinip ka sa parehong turo ng paulit-ulit, siguro panahon na para sa ibang revelasyon dahil ibibigay ito sa iyo ng Diyos. Lumingon sa iyong kapwa at sabihin, gawin mo ito sa paraan ng Diyos.
Iyan. Sabihin mo ulit yan. Gawin ito sa paraan ng Diyos. Maaari kang maging isang tagubilin lamang mula sa Diyos para sa tagumpay na hinihiling mo sa nakalipas na taon. Isang tagubilin ng layo. Mayroong ilang mga talata, ilang mga kwento sa Biblia kung saan si Jesus ay nagbigay ng tagubilin sa disipulo at nakuha nila ang kanilang pambihirang tagumpay. Kapag sinabi sa iyo ng Diyos na gawin ang isang bagay, hindi ka maaaring mag-alinlangan. Pag may binigay na instruction ng Diyos sa iyo, hindi ka pwedeng mag-ilang-ilang. Ano ba yan? Alang-alang. Pabalik-balik, di ba? Dalawang pag-iisip. Dapat ko bang gawin ito? Hindi ko ba dapat gawin? Tagalog na salita yan. Hindi mo magagawa yon. Magdalawang isip. Salamat po. Hindi ka pwede magdalawang isip. Maraming tao ang ganyan. Ganyan ako. I know they're annoyed, but financially, I look at everything, it makes no sense. Ngunit pagkatapos ay sasabihin ni Pastor Celeste, gawin mo lang. And since she has the same leading, I have the same leading, kahit walang sense, we do it. Dahil ito ang nangunguna. Sabihin ang pangunguna ng Diyos. Sabihin ang paraan ng Diyos. Huwag alam mo kapag binigyan ka ng Diyos ng isang bagay na gawin, ito ay wala sa iyong kaginhawaan. Dahil lahat ng gusto mo sa buhay ay nasa labas ng comfort zone na yon. Pag-isipan ito. Kahit anong gusto mo, kailangan mong gawin ng isang bagay na hindi mo pa nagawa noon. Yung mga breakthroughs na nakita ko dito, especially financially, they're doing something so different than what they've done, say, 2-3 years ago. Totoo ba yon o totoo? Nasa labas ito ng iyong comfort zone, hindi ka maaaring matakot. Ang takot ay mula sa kaaway. Hindi ka maaaring matakot. Dapat mong malaman na ang Diyos ay kasama mo. Kahit anong mangyari, kung mahulog ka, okay lang. Kasama mo ang Diyos, alagaan ka niya. Hindi ka mamamatay. Sino dito ang nawala ng trabaho at namatay? Walang tao. Sino dito ang nawala ng negosyo at namatay? Hindi mo gagawin. Takot lang. Susunod na slide. Hindi ka maaring mag-alinlangan. Hanggat hindi mo sinunod ang utos ng Diyos, walang mangyayari. Kailangan nating maniwala sa salita, sumunod sa tagubilin, at maghasik ng tamang binhi. Ito pala ang batas ng kaharian ng paghahasik at pag-aani. Amen? Natanggap mo ba ang mensaheng ito ngayon?